So yan, magandang gabi po sa ating lahat. Alright, tara, silipin natin yung mga pugo natin, no? Kasi baka mamaya may nakawala o ano, no? Hindi rin natin maiwasan yan, okay? So iikot tayo. Hindi rin naman natin makikita kasi hindi ko pa alam ang settings nitong ano natin. Settings nitong camera natin, no? Dapat to merong ano eh, yung flash eh. Okay? So, ayan sila. Andiyan na po sila, no? So, parang wala naman nakawala. Right? So, dito na sila sa growing pen number 1, na? Number 1 yan. Yung isang straight na yan. Pwede siya na lumusot hanggang doon sa dulo. Tapos, growing pen number 2, 3, tapos 4, no? So, dito pala sa isang growing pen, 100 lang kasya. Medyo masikip pa sila. No? Medyo masikip pa. Pero okay na yan, 100, no? Pag tayo medyo kumita pa ulit, no? Papatabunan ko ng buhangin yan. Patatabunan ko ng buhangin yan, lahat yan, no? At para at least tumaas tapos wala silang lusot-lusotan doon, no? Sa mga ganun, sa ilalim, no? Ganun po ang plano natin. At challenging lang po dito yung pagkuha ng itlog, no? At minsan matatabunan pa yan eh. Ganun ang mangyayari diyan kasi nagluluglog sila sa lupa eh. Pero bukas titingnan naman natin yan, no? Kung okay ba yung ganyang sistema natin o hindi, no? Or pang growing area lang talaga siya, no? So ganyan po. All right? So dito po kukuha pa rin po tayo dito ng breeding materials natin ng mga inahin. Yung mga best of the best, kukunin pa rin po natin, no? So idadagdag po natin dito sa ating mga papisa natin, no? So may 12 kasi tayong lalaki rito. Tapos 12 babae, no? So ayan, nakakatuwa po, no? Lalaki na nila. Mabilis lang, no? 30 to 35 days old, mangingitlog, magkakasta na po itong mga to. Wala na tayong problema. Kakalat ko na dyan yung lalaki, no? Tagtatatlo, no? Bawat scratch pen. Tapos, tagsisyam na inahin, no? So, syempre, dito yung mga newly hatch natin na inahin, lagay natin dyan. No? May asawa silang 3 tandang, no? Tapos, yung tag na 9 doon sa 3, dito na tayo kukuha. No, mamimili tayo dyan yung mga best of the best talaga. Magaganda ang katawan, mabubulto, malalaki. Yun po ang gagawin natin, no? Yun ang gagawin po natin. So, okay na po muna sila siguro dyan, no? Tingnan natin bukas, lalo kapag egg collection tayo kung hindi pa mababaon yung ano dyan, itlog. Sa palagay ko mababaon talaga. Buhangin yan eh. Buhangin po yan. So, at least, di ba, naranasan nila sa buhay nila na magluglug sa buhangin. No, sabi ko nga, tayo, pinasok natin ang livestock farming, no, para kumita. And at the same time, hindi nawawala sa puso natin yung welfare din ng mga alaga natin, no? Hindi porkit malaki kinikita natin sa kanila, bahala na sila sa buhay nila sa mga kulungan na ansisikip. 'Di ba? Ganun po, no? Ako pag nakakakita po ako ng mga ganun, yung mga manok na leghorn na nasa cage, battery cage, mga pugo na siksikan, halos wala silang space para huminga, kakaawa po talaga. Babaguhin natin yung sistema natin dito, no? Babaguhin po natin at i-document po natin 'yan, no? Na hindi lang effective sa mga backyard quail racer katulad ko na parating na sa cage sila na masikip, no? Cage na masikip. So gagawin po natin 'yan, no? At papakita natin sa kanila, no, na possible din na mag quail farming sa ganitong setup, no? Yung medyo maluwag, ayan, maluwag, no? Nakakakilos sila, nakakaligo sila ng buhangin, yung sand batting na sinasabi, no? Dahil yan ang nature po nila. Manok, ibon,
at kung ano-ano pa mga lumilipad, nagsasandbatting talaga po yan. Yung naliligo sila sa buhangin, lupa, yan po, no? Nature po talaga nila. Tapos, dito na lang natin lalagay ang mga breeders natin, di ba? Ayan. Apat na scratch pen po yan, naka-ready na yan. Bukas maglilinis tayo, kasi ilalim niyan, madumi na. Puro dumi na. Pasintabi po. Ayan o, dumi na. Ayan o. Wawalisin lang natin yan. Tataas lang to, no? Tataas lang natin yan, tapos wawalisin yung ilalim. Ganyan po ang diskarte po natin dito. Mabilisan, pangmadalian na trabaho po. Dahil empleyado po tayo, no? So soon, after 5 years, 4 years, 5 years, full time na tayo dito. Wala nang problema, no? And ito pwede pa natin gawing breeding pen, sa totoo lang. Extra na natin to. Siguro kasya pa dito ang mga ganun din. 3:9, 9:3. 9 na inahin sa tatlong lalaki. Ayan, no? Hindi naman nakikita kasi yan. Ito pwede pa yan, pwede pa yan. Mapapakinabangan pa po natin yan, yung luma natin na brooding pen, no? So bali 6, no? 6 ang magagamit natin, pero yung tandang po kasi natin 12 lang, kaya sakto lang dito. 3, 6, 9, 12, no? Tapos tag-siyam na inahin, no? Tapos yun, doon na tayo magsisimula po, no? Doon na tayo magsisimula na makakuha ng mga siguradong mataas ang fertility rate na mga itlog at mga papisa po natin, no? Na mga pasisiw po natin, no? At yun po ang ating plan talaga, no? Yun yung plan po talaga natin. So, yun, abang-abangan nyo po yan. I-document po natin, no? Yung magmula nung nagpapisa tayo, hanggang in-ready natin sila sa breeding, no? Hanggang sa makakuha tayo ng mga fertile eggs, hanggang sa tayo ay mag-i-incubate, makakapagpapisa, makakapagparami ng mga breeders and layers natin dito, no? Hanggang sa pagmamarket po ng ating mga produkto, ay i-document po natin yan, gagawa natin ng content para at least nakikita ninyo, no, yung actual talaga na ginagawa natin bilang isang livestock farmer po, no? Kasi yun naman yung isang sole purpose ko, no, maliban sa pag-promote or pag-market po ng mga produkto ko, is yung makita ninyo rin, no, kung ano yung talagang totoong ginagawa ng isang livestock farmer. Ayan, no? At para at least napipicture out nyo sa isip ninyo na ganun palang ginagawa, no? Pag magpapakain, magpapainom, magbibigay ng vitamins, no? Tapos mag-i-incubate, ganyan. Nakikita ninyo, no? Nakikita ninyo. Kahit hindi nyo gusto ang livestock farming, sa panonood sa akin, parang nag-aalaga na rin po kayo. Yun yung gusto ko, no? Na mangyari, no? Na experience ng mga viewers po natin, no? Kaya nga, konting kibot, talagang gagawa tayo ng ng content, no? Gagawa tayo ng content. And ito yung plan A po natin, no, na design. Kung hindi umepekto yan, lalagyan natin ng pangalawang layer po yan, no? Yes po, no? Pangalawang layer. Okay? So, iniisip pa natin, no? Yung mga pwede nating gawin po, no? Pwede nating gawin. Marami pang pwedeng gawin po dyan. Marami pa. Abang-abangan nyo lang po, no? At kumikita naman tayo kahit papaano. And at the same time, nakakaipon. So, kung hindi epekto yung isang bagay, i-revise natin, i-develop po natin. So, ito, epekto na ito, no? Maganda na po itong breeding and brooding pen natin, no? All around po to. As grower din, pwedeng-pwede, no? Pwedeng-pwede. Kasi nakita naman natin, no? Yung nilagay natin yung mga quail breeders natin dito, layers natin, pwede naman, di ba? Pwedeng-pwede. So, kaya pang 100 nito kung nagkataon, no? Na breeders, ayan, no? So, kulang kasi tayo ng tandang, no? Magpaparami muna tayo ng tandang bago natin masunod yung 25, no? 100 dito na breeders natin para isang kolektahan lang, benta ng fertile eggs, no?
or ng day-old chicks, okay na, no? Pwedeng-pwede na, no? Breeders natin dito, tapos mga layers, no? Yung nga lang ang challenge po dyan sa ganyang style, lalo buhangin, yung pagkolekta ng itlog. May maibabaon at may maibabaon dyan sa buhangin. Yun yung magiging challenge natin bukas. Aminado ako dyan. Bago ko pa nilagay yung mga yan dyan, talagang alam ko nang mahihirapan ako sa pagkuha ng itlog. Kahit na gumawa na tayo ng pansalok natin ng itlog, no? Kasi unang-una, yung nga naliligo sila sa buhangin, mababaon yung itlog. May chance na mabaon, no? Kaya kung talagang bababa yung makukuha nating itlog dahil yung iba hindi natin nakikita, wala tayong choice, no? Wala tayong choice kundi iayos, no? Iayos po ulit sila, no? At hindi tayo magsasawa na i-rotate sila ng i-rotate kung saan yung pinakamagandang sistema para sa kanila, no? Ganun lang po yun. Wala tayong problema doon, no? And yan, dami nating itlog. Bukas to, ubos din to, no? So, 50 pieces, 75 pesos po. Ayan, no? May 8 na tayo. Ayan, no? 8 tab. Alright? So, bukas yan, ubos yan. Iikot ko lang yan, o mauubos na rin yan. Alright? So, yun lang po. Shinare ko lang yung setup natin ngayon, yung experimentation natin ngayon, kung effective ba siya o hindi, no? Para makita natin sa mata natin, lahat, pare-parehas tayo, no? Kung okay ba o hindi yung mga pinaggagawa natin sa mga pugo natin. Hindi na napakali. Yan, no? Uy. Alright.